Ayan, okay na po ba tayo pupunta tayo? Let's start our meeting with a prayer. Ayan. Let's unite po regardless of religion. Thank you po Lord God sa araw na ito. Magpipilitan po tayo. Pinag-pray po namin yung bawat isa, lalo na yung mga guests natin, yung speaker. Pinag-pray po namin na magpipilitan natin yung meeting and presentation. Pinag-pray po namin lahat ng negativities. Inaapit lang namin sa inyo, Lord God. Thank you po. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, mga po na po tayo. Ayan. Hello? Hi! Hi! Hello! Hello? Hi! Ayan, sige. Sino po mga first-timers po dito? Taas po ang kanang paa. Joke lang po. First-timers. Okay? Sino pong first time na nakapunta ng office? Taas po ng kamay. Sige po. Ayan, sige. Alright, sige. Okay, sige. Magpapakilala lang po ako. My name po is Adriel. Ano po ulit? Adriel. Ayan. Ang nickname ko po, AD or AIDS. Ano mas gusto nyo? AIDS. AIDS? Dito wala mo. Ayan, sige. So, pakilala lang din ako ng isa po ako sa mga speaker and trainers po ng office. And nakakatuwa po, part-time ko lang din po ginawa yung business. Sa ganitong business po, natulungan ko kumita ng kalahating milyon. Pwede na po. Sino dito gusto kumita ng milyon? Meron ba? Ayan, sige. So bago tayo mag-start, may house rules lang po tayo. Okay lang po ba yun? Yes! Ayan. Yung house rule, okay lang po ba? Paki-silent yung mga phones natin. Okay lang po ba? Sige na po, paki-silent na po. Ayan, para at least dire-diretso po yung speaker natin. Okay? Tapos, one house rule. Ano po ulit? One house rule. Ibig sabihin po nun, lahat ng mga questions and concern natin, after na lang po ng presentation. Okay lang po ba yun? Yes! Ayan. Tapos, pangatlo po, gawin natin happy and interactive yung ating presentation. Ano po ulit? Happy! Ha? Ayan, hindi. Gawin natin happy and interactive. Okay? Naku, parang hindi po happy yung mga ating attendees. Sige po, tayo po muna tayo. Mag-energizer muna tayo. Tayo po tayo. Ayan, sige po. Ayan, welcome po tayo sa office. Sa first class international po, lagi po tatandaan, walang KJ. Ano po ulit? Walang KJ! Sa FCI, walang KJ! Ayan, pag sinabi ko pong aba, syempre, ano sasabihin nyo? Aba, syempre. Gayahin nyo ako. Aba, syempre. Ayan, sige. Taas natin mga kamay natin. Ayan, ibagayway natin. Lahat ng negativities, i-let go mo. Ibato mo sa likod. Sige, lahat ng negativities. Ayan, kawawa yung mga nasa likuran. Ngayon, harap ka sa kaliwa mo. Harap ka sa kaliwa mo. Sa kaliwa. O sige, ano ba? Sa kaliwa ba? I-massage mo. I-massage mo yung nasa kaliwa mo. Sa FCI, walang? O, kunik kayo, sir. Kunik ka. Sige, i-massage mo. Wait lang, sa kaliwa muna. Ba't kayo pakanan? Kaliwa muna. I-massage mo. Lower. Sige, lower. Kilitin mo. Kilitin mo. O, may sasabihin mo, pray. Pag yumaman ka, magpasomay ka naman. O, bawi ka sa kanan. I-massage mo rin. Kung kiniliti ka, kilitiin mo rin. Sige. Ngayon babae ka, sasabihin mo, pray. Ayoko nga. Kasi, payaman ka na rin. Palakpak ka naman ng sumihin mo. Ayan, sige. Maupo na po tayo. Ayan, sige. Okay ba? Na-energize pa? Yes! Ano ulit? Abasim? Pray! Ano ulit? Abasim? Ayan, sige. Grabe na-energize tayo, no? Sige. Ayan, so, bago tayo mag-start, may tuturo lang din ako. Isa pa. Okay lang ba yun? Sige. Tuturuan ko kayo kung paano magpalakpak. Okay lang po ba yun? Bago natin i-introduce yung speaker. Sige. Hindi ko na po papatagalin. Tatawagin ko po yung magtuturo ng palakpak. Palakpakan naman natin si Mr. Bayani. Diba? Yung tuturo ni Sir Bayani kung paano po mag-introduce ng speaker. Okay lang ba? Pag tinawag natin yung speaker, papalakpalakan natin. Ano ulit? Ayan, sige. Sir Bayani, turo mo nga paano ba magpalakpak pag may successful na tao. Sige. Wala pa na. Isa pa. Sige, paano?
nakakatuwa po, kumita po siya ng 40 million sa ganitong business. Pwede na ba yun? Yes! Sige nga, tingnan mo mga katabi mo. Kumita na ba siya ng million? So, hindi ko na pong papatagalin ha. Ito pong speaker natin, nakakatuwa po, teacher by profession. Ano po ulit? Teacher by profession. Ayan, sige, hindi ko na po papatagalin. Tayo po tayo. Sige, tayo tayo. Palakpakan ng po natin. Sige, ito sa amin. Ang hirap ka. Ito sa amin. Palakpakan natin. Hindi ata naturo yung traditional club na. Ituturo ko sa inyo kasi meron po ano eh. Meron po sumpa. Sino naniwala sa sumpa? May positive na sumpa. No? Kapag ikaw ay maingay, yung nagdadagundong itong kwarto na to, lumalabas yung masasamang espiritu. Naiiwan positive lang. Ano gusto nyo mangyari? Positive na maiwala. So, tingnan nyo po yung katabi nyo. Walang mawawala dito, no? Kasi mamaya pag nag-ingay tayo, pag pinag-ingay natin dito, tapos may nawala, alam na. Yung masamang espiritu, lumabas na, di ba? Anyways, ituturo po namin sa inyo ang traditional club sa ganitong business. Okay mo ba yun? Yes! Umpisa pa lang, may natutunan na kagad tayo, no? Okay lang po munang bigyan natin ng masigabong palakpakan ng ating host. So ngayon, tuturo ko sa inyo yung traditional club sa ganitong business. Bakit ba sa ganitong industriya ay napakaraming yumayaman? Meron pong tatlong malaking industries, no, na marami na puproduce na milyonaryo. Meron pong insurance industry. May mga kilala kayo sa insurance na yumaman? Yes! Marami. Okay? Meron pong real estate industry. Marami kayong nakilala mga ahente ng lupa, ng bahay, ng kondo na yumaman? Marami din po. At ang isa sa pinakamaraming na-produce na multi-millionaires ay ang tinatawag na network marketing industry. Yes! Tama? Yes! So nasaan kayong industry? Nasaan tayo? Nandito tayo sa industriya kung saan doon po may pinakamarami na produce ng milyonaryo. Alright? So ngayon, ituturo ko sa inyo, ano ba yung isa sa tradisyon sa ganong industriya? Yun po yung malakas yung energy. Yung energy na hindi tinatabla ng bala. Parang may anting-anting lang. Ibig sabihin, hindi ka tinatabla ng negatibo. Okay? So, meron tayong traditional kapag sinabi mong 1 billion, okay? Kasi dito po sa industriya natin, may pag-asa kang hindi lang basta maging milyonaryo, kundi maging Billionaire! na hindi mo kailangan pumasok sa politika at maging kontraktor para maging milyonaryo. Sa ganitong industriya pala, may chance pwede palang maging milyonaryo din. Alright? So, tuturuan ko kayo ng traditional club dito sa FCI. Pag sinabi ko po 1 billion, papalakpak po tayo ng isang bagsak yan, dahil isa, di ba? Tapos may sigaw ka po dyan na woo. Yung woo na yon, okay, konti, sulat lang tayo. W-O-O. Ano ibig sabihin nun? Basta woo. Korean po yan, Korean. Basta woo. Windows of opportunity. Alright? Meaning, nabubuksan natin yung mga bintana ng opportunity, pumapasok yung opportunity sa atin, at lumalabas naman yung kamalasan. Lumalabas sa mga negative. Kaya kailangan yung energy natin nandun. Okay ba yun? Yes! So, pag sinabi mo 1 billion, isang palakpak po yan na may sigaw na woo at may padyak. Pampagising sa katabi. Hindi tadyak ha? Okay ba? Padyak sa tadyak. Baka tinadyak ka muna katabi mo. Alright? So, ganito siya, oh. Gets niyo? Yes! Ganun siya, ha? Hindi mo natin. Sabay-sabay yun, ha? Isang palakpak yun, tapos isang, sigaw na woo, at the same time yung padyak. Okay? Practice! 1 billion! Ay, isa walang popcorn ah. Dati may mga popcorn pa dyan eh. 2 billion! 3 billion! Very good children. Perfect! Walang sumobra, ang galing ah. Dati talaga sa mga first, marami kasi, may mga first timer ba dito? Yung first time lang nakapasok dito? Yes.
Taas ka mo na kamay, ma'am. Ayan, dami. O, palakpak po natin. Ayan, dami na, ano? Ayan, so, yun yung traditional cup natin. Practice lang yung kanila, ha? Okay? Tapos, ito na gagawin natin. Kasi nandito kayo, you deserve a billion club, right? So, sinabi ko, 1 billion! 2 billion! 3 billion! Billion! Alright? Masarap ba sa pakiramdam? Yes. Yung parang tumatalsik na yung mga kabalasan, di ba? Yung energy mo, di ba? Pati yung lawin. Okay? So guys, ganito. Sino pa dito yung napunta ka dito kasi hindi mo alam yung kung ano yung pupuntahan? Meron ba nakidnap? Yung hindi alam sa, ano to, di ba? Yung gano'n, yung hindi alam. Meron po, ma'am? Hindi sinabi mo kung saan kayo pupunta. Sinilid lang kayo sa ako, tapos tinaktak na kayo dito. By the way, ako po ay nakakaasa na mag-present po sa inyo ng opportunity. And at the same time, later on, kung kayo po ay, kung gusto nyo po mag-stay 8 o'clock naman, may training continuous na kagad. So, susulitin po natin yung weekend niyo kasi bibihira lang po itong ganito. Actually, it's my first time to present yung dito mismo sa office. Kasi kadalasan nasa Zoom ako eh. So, yan. And I'm very much excited kasi ito po ay ibabagsak ko sa inyo lahat na napakarami natin mga ganda, mga updates, no? Okay, so, okay lang ba na bigyan natin ng masigabong palakpakan yung mga first-timers mo natin? Salamat at pinaglakan po ninyo yung mga nag-invite sa inyo. Okay? At mamaya po, meron kayong deep break show man. Pero masarap dito po sa company natin. Lagi may show may si Press. So, guys, ganito. Yung ikukwento ko sa inyo dito ay ito yung nakapagpabago sa buhay ng napakaraming tao. Sabi ko sa inyo kanina, yung tatlo ng laking industriya, yung network marketing industry ang pinakamaraming nagtulong ng mga engineers. Ito muna yung tanong ko, para nakakaintindi tayo. Ikaw ba yung tao na talagang desire ba ng puso mo na yumaman? Yes! Then para nakakaintindi na, baka kasi ikaw yung tao na, kasi ayaw ko naman talaga yumaman. Masaya ako na mahirap ako. Yung wala akong makain, okay lang ako doon. Nag-i-enjoy ako ng tricycle. Nag-i-enjoy ako ng wala na makain sa maghapon. Minsan, once a day na lang. Kunwari, nagmamasting ako, yung parang wala tayong makain. Yung nahulog yung piso doon sa tricycle, pinaro pa yung Mama, para nahulog yung piso. Bakit? Kasi kulang ka masahin na, kulang ng piso. Pero sa tingin mo, pag mayaman ka, nahulugan ka ng kahit 1,000 siguro, no? Baka hindi mo napansin yun. Blessing ko na yan sa nakapulot. Tama ba? Yes. So, kasi, you have to check your heart. Kasi baka ikaw yung tao na kontento ka na, masaya ka na sa buhay mo ngayon, na kung ano man yun. Para balinaw tayo. So, lahat ba dito talaga ng tao na sa kwarto ito? Lahat ba dito talaga gusto na umasaya sa buhay? Yes! Bigyan natin ang bilyo-bilyo para makamasa natin. Para malinaw, tama ba? Hindi na tayo ngayon magtanong ng open-minded ka ba? Wala na ganun tanungan. Diretso na tayo, business po tayo. We are legal. Hindi po tayo mag-ooperate kung hindi tayo legal. Saka Metro Manila to, ang dali na hulihin dito ng mga illegal. Tama mo ba? Alright? So, next po sabihin, nakakaintindi tayo, nandito ka, para makita mo yung opportunity na pwede makatulong sa iyo. Alright? So, bago po tuloy ikwento yan, okay lang ba nakalagay dito? Ano po? Smile! Tingin ako sa katabi. Ano gagawin? Smile lang, smile. Tawa na si dati. Smile lang daw eh. Okay? Masarap ba yung nakangiti? Yes! Ano gusto mong makasama? Yung lagi na ka-smile o lagi na kasi-mako? Smile! Masarap daw po ako. Ano? Pero pag lumag-isa ka na lang, especially pag nalalakad ka, tapos naka-smile ka pa rin, parang iba rin, ano? Anyways, guys, ganito, bago ko tuloy ang ikwento po yun, siyempre, para makilala niyo po speaker talaga, ay ano ba yung, paano po na-involve dito? By profession ako po ay teacher. Mayroon po ba teacher dito? Ako ako teacher? Wala po. Okay? So, ako po ay naging teacher, pero hindi ko tinuloy yung pagtuturo ko kasi nga po, na-discourage po ako sa mga kasama ko mga teachers. Dahil nakukwentuhan sila, pag sa faculty room, di ba? Kukwento mga teachers, narinig ko po yung salitang sila daw po ay mga taga-London. Sino po sa inyo nakarinig na ng ganun? Taga-London daw sila. O sa sir, di ba? Sabi ko, ma'am, sir, ano yung pinakukwentuhan ninyo taga-London kayo? Eh, taga-Mindoro tayo eh. Mindoro po promise ko. Sino taga-Mindoro? May mangyan ba dito? Ay, marami. Marami pa tayong kamangyan dito. Marami may buntot.
May buntot sa harap. Iba pala yun. Okay, ganito. So na-curious po ako, napukwentuhan sila daw mga taga-London, during that time, first time ko nagturo, kag-graduate ko lang, 21 years old po ako, nagturo agad ako eh. So na-discourage po ako kasi nga, yung kwentuhan nila taga-London, yung parang ibig sabihin ng London ay... Ayun, nalang dito. Dito, London. Baon sa loan. Yung sweldo, halos pala natitira. Sabi ko, ako 21 years old, sila mga nasa 40s, 50s, mag-retiro na iba. Baka sa kanila mga itsura na hindi talaga sila masaya. So sabi ko, ako 21, bago lang ako nagtatrabaho, alam ko na ang future ko, diba? Yung present nila, yun na yung future ko, tama? Isa pa kayo sa paraan para malaman mo future mo, no? Makipagkwentuhan ka kung ano man yung trabaho mo, ano man ginagawa mo, makipagkwentuhan ka, alamin mo yung mga matatagal na dyan. Kasi yung matatagal na dyan, 10 years, 20 years, kung anong buhay na ngayon, yan na rin yung buhay mo in the future. Yes. Kaya pwede ka na mag-decide eh, tama ba? So nag-decide ako, sabi ko, kailangan ibahin ko kasi po, ako po ay galing sa mahirap ng pamilya. 11 ko kami magkakapatid, pa po tatay ko. Bakit hindi na bago yung tatay ko? Kasi nag-family planning ko ang parents ko. Nag-family planning ko, dapat po ay isang dosena kami. Yun talaga original plan. 6 na babae, 6 na lalaki. Nakakalungkot to, dahil nabaog ko yung tatay ko, yung pang-11, hindi na natuloy yung pang-12. Ako pa yung pang-siyam, 2 pa yung sumunod sa akin. So 5 kaming lalaki, 6 na babae. Di ba, hindi balancing, dapat 6 din na lalaki eh. Ang ganda ng family planning, no? Pero naabutan ko kasi yung panahon ng paramihan ng anak. May pinsan ho ako, 14 sila. Hindi konti lang kami, 11 lang kami. Yung isang pinsan ko po, 20 sila. O, di ba ang konti lang namin? Iba po kasi nung unang panahon, parang tanda ko na, no? Kasi yung bunso ko kapatid, kasi edad niya yung pamangkin ko, yung pangalan na anak ng pangalan namin. So malaking pamilya talaga. At majority sa amin talaga, ang hirap talaga ng buhay. Kaya kung parang, pag naranasan mo sa hirap ng buhay, papangarapin mo naman talaga na guminawa, tama mo ba? Yes. Kaya sabi ko, wala naman ako nakilala mga teacher na yumaman. Kayo mo may kilala teacher na yumaman? May nabalitaan kayo? Si Sir, grabe, ang gwapo niya, ang galing magturo niyan. Naka-Ferrari si Sir. May ganun ba? Tricycle guy. Si Ma'am, ang galing magturo, ang sexy ni Ma'am. Naka-BMW si Ma'am. May ganun ba nabalitaan na yumaman ng mga teacher? Wala pa, di ba? So, ibig sabihin, ako, gusto ko yumaman, kung ituloy ko pagtuturo ko, hindi ako payaman, tama mo ba? So, nagpalit po ako ng career. So, okay lang pala nagpapalit ng career, no? Yes. So, ibig sabihin po, nagpalit ako ng career, pumunta pa ako dito sa Manila, nakipagsama lang, napunta pa ako dito sa SM North Edsa, dyan ako nagpagtrabaho. Naging store management training po ako dyan. Tapos, na-assign po ako sa Pampanga, mga 6 months pa lang, nag-promote akong area manager. Okay? Yan, nakita ang aking kagandahan. Nakita ko bilan. Thank you, friends. So, ibig sabihin, nung napunta tayo doon ko naranasan na may tinatawag palang politics sa trabaho. May narinig kayo yun? Akala ko yung politics sa gobyerno. May tinatawag palang politics doon sa trabaho. Kasi yung position ko na naging area manager ako, marami pala doon sa kumpanya namin, mahigit na 10 taon, ang pangarap ng posisyon, yung position ko. After 6 months, naging area manager kagad ako eh. Siguro pogi lang talaga ako. Kaya napunod ako. Sabi gano'n eh. Sabi ko, parang manager na ako, pero parang hindi ko naman ramdam yung money. Yung manager, yung money wala, puro jar lang. Malakas lang yung dating mo, pero wala kang datuong. Tama ba? Malakas lang natawag. Ang porno mo, pero yung bulsa butas-butas. Diba? Gano'n. So kaya sabi ko, marami akong kakilala po na mga nag-abroad. So naging abroad din ako, gaya-gaya ba, no? So 2007, ayan, balik tanaw tayo. 2007 po napunta ako sa Singapore. Nag-compute na ako, ang offer sa akin $2,000, mga nasa 80,000 pesos. Sabi ko, grabe, payaman na ako. 5 taon na, makakaipon ako, uwi ako ang Pilipinas. Yun nga lang, pagdating ko po doon, ang dami ko nakilala, mahigit na po 5 years. Mahigit na 10 years, 20 years. So tinatanong ko, ang tagal nyo na po dito sa Singapore, bakit nandito po kayo, bakit hindi kayo nag-forward sa atin? Sa mahirap ang buhay sa Pinas. Narinig? Yes. Matagal lang, unang panahon hanggang ngayon, yung parang sinasabi, no? So sa loob ko lang, matagal lang nagtatrabaho sa abroad, tapos ganun yung sinasabi, hindi makapag-for good sa Pinas. So ang tinatanong ko, so kailan niyo po balak mag-for good sa akin? Siguro pag hindi na kaya, no choice pa. Uwi na ng Pilipinas, ganun. So sabi ko, mukhang tatanda yata ako sa pag-abroad ah.
Kasi alam niyo ba, ang nasa isip ko, pag nag-abroad ka, mabilis ka umasenso. Yes. Ay, doon sa iba, pero ako yung nag-thinking ko kasi malaki kita sa abroad, tama? Kaya lang, ganun nga yung nangyari. So, ibig sabihin, na-open na naman yung mind ko, saan ba, ano ba pwede gawin para yumaman talaga? Ako po ay rakitista. Bukod sa pag-artista, ako po ay rakitista. Ang racket ko po ay nagtuturo ko ng ballroom dancing. Sa pagkagabi ko po, palantik ko lang ang mga. Mabuti wala tayong DJ dito, alam music. So, isa sa mga kliyente ko po, nag-DI po ako. Isang po siyang may-ari ng isang real estate company sa Singapore. Mayaman, kasi may sarili kumpanya eh. Pilipino sa Singapore, pero doon na nakatira, resident na talaga doon. Sabi niya, saan di mo mahilig ka sa racket? Sabi ko, yes, tita. Punta ka sa office ng friend ko, matulungan ka niya. Pagpunta ko po doon, ganito yung setup. Wala po akong alam sa networking ha. At saka pag dati, nung narinig ko yung networking, ayaw ko kaagad pakinggan. Bakit? Kasi yung ate ko, yung mga kamag-anak ko, nag-networking sila, hindi man sila yumaman. Kaya para sa akin, parang hindi siya totoo ba? Ganun. Kaya nag-invite sa akin, successful na negosyante. So napa-attend po ako, na-interview ko. Tapos doon na-open yung mind ko na ang isa pala sa kumbaga, paraan para yumaman ka at most recommended po na negosyo ay ang negosyo ng network marketing. Kilala niyo po si Donald Trump? Yes. Sino po siya? Nakakakit dito tayo. Siya po ay presidente ng Amerika. Siya po mismo ay nag-recommend ng negosyo network marketing. Tama? Yes. So, ibig pong sabihin, ganun kaganda po ang business na to. Okay? So, kaya naman ho, nung na-open yung mind ko, ginawa ko yung negosyo. 2011 po, napag-resign ako sa trabaho. Kasi nakaranas po ako ng income na yung isang buwang sahod ko na $2,000 sa trabaho, naging 1,000 kita ko sa ganitong business. Yes. So, 2011, nag-resign na po ako sa pagiging empleyado. Until na, wala po akong trabaho. Ang negosyo natin ganito lang. Pero at least, kumbaga, pag i-compare ko naman yung buhay ko as OFW versus yung buhay ko as entrepreneur, napakalayo ng difference. Kasi nakakaikot tayo sa ibang bansa because of the business, wala tayong amo. Ang isa sa pinakamagandang workplace, yung wala kang boss, ikaw mismo yung boss. Because we are a network of CEOs sa ganitong negosyo. Okay? Introduction ko lang yun. Guys, ganito. Sa industriya ng network marketing, medyo matagal na ako, almost 20 years na. Sa totoo lang, mga almost 2 years na po ako nagpahinga sa ganitong business. Kasi nandun naman ako sa ibang industry, sa crypto naman ako. Crypto trading, kung alam niyo yun. Ngayon, isang araw, sabi nung kaibigan ko, shoutout ko lang si Upland Dennis na yan. Bro, punta ka rito sa Pasig. Ano mayroon? May kakausapin daw, akala ko crypto. Biglang naglatag ng barley, naglatag ng complan. Sabi ko, pamilyar ako dyan kasi doon ako galing. Pero sabi ko, bakit? Bakit parang daw makapaniwala na ganyan kaganda yan? Ibig sabihin, kumbaga parang natutulog na ako as networker Parang nagpahinga na ako, parang gano'n sa ganitong industry. Nabuhay po ulit ang dugo ko. Bakit? Kasi first time ko po makakita, yung akala kong maganda, may mas maganda pa pala talaga doon ang tinudo na. Alam mo yung gano'n, tinudong ganda na. Kaya pag ito po naintindihan mo, doon mo masasabi na, ay talaga pala ano, mapapahataw ka talaga sa kumpanya niya. Ito na, start na natin. Intro lang yun. Alright, so once again, smile. Sige lang, smile ka po. Ayan, di ba, ganda ng smile nyo ha. Blessings po ang smile natin ha. Alright, the company name is, pakibasa nga po. First Class International. Okay, bakit first class? May gaganda pa ba sa first class? Pwede bang mas maganda dyan yung second class? Hindi siguro, no? First class is first class. By the name itself, first class. Yes. Mamaya po mapapatunayan niya bakit first class. Kasi yung product natin, first class. Yung compla natin, first class. Right? Ngayon po ako, sa tagal ko sa ganitong industry, like, ngayon na ako naka-encounter na OPC po siya. Ano yung OPC? May idea na? Mga first time? One person corporation. Usually kasi yung mga kumpanya, korporasyon maraming may-ari. 3, 4, 5, 6. Ano ngayon ang significance na isa lang yung owner natin? Pag isa lang yung owner natin, kaya niyang i-all out ang pagbigay sa mga incentives, sa generosity niya sa complan, sa compensation. Alright? Kaya niyang itodo talaga ng bigay. Bakit? Wala naman siyang ibang kahati eh. Ang kapartner niya, yung kumbaga parang co-founder niya or yung co-partner niya, parang tayo na lahat ng mga distributors, ng mga leaders. Nagets nyo? Yes. Noong una, hindi ako makapaniwala, kaya bang ibigay yung ganyang kagandang complan, ganyang kagandang reward
rewards. Na-justify na po. Bakit? Isa lang naman may-ari eh. Yung iba kasi 4, 3, 5. Kaya parang nahihirapang ibigay ng todo. Bakit? Siyempre, magtatalo-talo yan. Akin yan, bakit tayo pa natin ibibigay? Alam niyo yan, kung sa 100%, marami maghahati doon. Tama? Dito hindi. Isa lang may-ari. Yung kahati niya tayo na. Okay? Kaya closing na tayo. Tutuloy ko nga, closing. Alright, good news. Pakibasa ka po, January? Bibihira po itong mga ganitong pagkakataon. Yung makasama ka sa kumpanyang pre-launching stage pa lang, positioning stage pa lang. Bakit? Ipapakilala pa lang sa January. Ilo-launch pa lang sa January, tapos ikaw nandito na. Kaya huwag mong hayaan na lilipas ang next year, lilipas ang 2 years, 3 years, hala, kasama ako dyan. Hindi pa ka nilo-launch ang kumpanya, kasama ako dyan eh. Ang yayaman na nila lahat. Tapos ikaw, anong ginagawa mo? Hindi ka sumabay, anong nangyari sa'yo? Kung anong buhay mo ngayon, after 2 years, 3 years, 4 years, kahit 5 years pa, pag hindi mo sinabayan ito, walang mababago sa'yo. Tama? So, itutuloy ko ba o closing na tayo? Bilang ka na 4. Closing na. So, when it comes to legalities, kompleto. Hindi naman pwede mag-operate ang hindi legal. Okay? So, sumusunod tayo sa batas, syempre, no? Yung FDA natin, lahat lang yan. Kompleto po tayo. Yung SEC registration natin, etc. Lahat po yung kompleto po tayo. And ito po yung nakuha po natin presidente. Malakpa po natin. Kung gusto nyo po magpa-autograph, magpa-picture mamaya, nandun lang po siya sa likod. Ayan. Very, very supporting na ating presidente. No? Siya po ay graduate sa New Era University. Alright? At kung mga degree holder po yan, no? And ang maganda po nun, ayan, successful entrepreneur and network builder since matagal na. Matagal na sa industry. Okay? Hindi yan yung basta naisipan lang negosyante na isip. Kasi marami po mga negosyante gusto nilang i-adapt yung network marketing. Sila ay traditional business owner, i-adapt nila network marketing, nagtayo ng network marketing. Yes. Kaya hindi talaga na-sustain. Bakit? Hindi naman sila networker eh. Hindi katulad ng tao na to, bukod sa kanyang seasoned experience, kumbaga, no? Extensive experience in the industry, talaga naman pong kita natin ang record po niya. Okay? Na siya po mismo din sa franchising ng food cart, okay? Siya din po yung president CEO, pati po yung sarili natin kumisari. Kasi yung iba po, may franchising pero third party po yung nagsusupply sa kanila. Dito po, owned by the company. So meaning, sustainable po yun. Alright? Hindi siya yung third party. Okay? And of course, siya nga po yung ating mahal na presidente, no? At nakita ko yung, nung nakausap ko may first time na nakausap ni Pres, siguro mga 5 p.m. or 6 p.m. natapos ko yung madaling araw na. Ang sarap kausap, guys. Very humble. Yung nandito pero kaya niyang, alam mo gano'n, yung ano sa atin. So, mararamdaman mo yung, bakit niya ba tila yung company? Yung advocacy niya na doon. Advocacy about the health, advocacy about doon sa makatulong tayo sa mga maraming tao na talagang laban natin kahirapan. Tama? Okay? So, ang maganda na to, tayo po ay startup company na may opisina na. Maraming kasi tayo mga nakilala na kumpanya na parang silang scam yun natin. Walang opisina may turo eh. Nag-aabutan ng product sa garahe. Di ba? Yung mga gano'n. So, dito po, at least kahit pa paano, may tuturo na tayo, may opisina tayo, may seminar na tayo, tama? And kahit startup lang tayo guys, pwede magbayad dito ng credit card na. Kaya yung mga walang cash sa inyo, pwede mag-credit card mamaya ha. Yun ang maganda, imagine mo. Sa ibang kumpanya, matagal pa bago magkawalan guys, sa tayo po meron na, available na dyan, no? And of course, our topic for today is about the business opportunity and yung ating napakagandang produkto. Okay? So, diretso lang natin, guys, ito po ang business. Business is all about problem solving, no? Because when there's problem, there's opportunity. Saan may pinakamaraming problema? Sa Pilipinas. Tama? So, ibig sabihin, dahil may maraming problema dito, maraming opportunity dito, and what we have to do is to solve the problem. Because in the world of business, totoo naman talaga yun, business is all about problem solving. The more problem you solve, the more money you will have. Tama mo ba yan? Ganun po kaganda ang pagiging sa entrepreneur. Because you are solving a problem. Sa buong Pilipinas, sino po dito ang pinakamalaking negosyo? The Henderson family. Dahil ganun din kalaking problema ang nasolve nila. Tama? Kasi imagine Philippines without SM malls. Ayaw nyo mag-imagine yun? O nga, no? Imagine Philippines without SM, without BDO, without... Alam mo yung gano'n? Parang Jurassic Park pa, Pilipinas na walang mga malls, no? Anyway, so,
Ang maganda po nito, ito yung negosyo na ang market natin hindi ka limited. May mga negosyo kasi na limited market lang, pambayan, pambata lang, tama? Yung limited lang yung market mo. Sa atin po, ang market natin, lahat ng tao market natin because we all have needs. Ang problema sa atin, marami tayo, yung mga needs natin, basic necessities, hindi pa natin natutugunan. And then yung wants, yung dreams natin. Majority of Filipinos, hindi nakukuha po yung wants. Tama? And of course, yung health natin. Marami sa atin nakalimutan na yung kalusugan para mag-provide yan lang yung needs. So hindi natin ito nakukuha lahat. Ngayon po, because of this opportunity, kaya po natin mabigay lahat yan. No? Ngayon, pag-usapan po natin tungkol dito. Yung mga pangunahing kinamamatay na tao. May kilala ba kayo namatay sa cancer? Yes. Cardiovascular, so ang dami yan, COVID, stroke, respiratory, diabetes. Ito yung malapit dyan. No? Kahit sino ka, pwede kang tapuan yan. Walang excuse dyan. Mayaman mahirap kahit sino pwede dyan. Alright? So, kaya kailangan labanan natin yan. And, bakit ba tayo nagkakasakit? Ayan. Okay. Alright. So, because of this, marami tayong mga 3 major na mga sources ng ating tinatawag na free radicals sa kinakain natin. Pag pumunta ka sa restaurant, anong hinanap po? Yung masarap o masustansya? May kailan ka ba kaibigan na pumunta ka sa restaurant, ang hinanap niya, Miss, alin dito yung pinaka-masustansya ninyong pagkain? May ganun ba? Ako wala akong matandaan no? Anong hinahanap? Ano yung pinaka-masarap? Karaniwan po yung pinaka-masarap, yung hindi pinaka-healthy. Yung bestseller ninyo, tama ba? Naku po, yun yung maraming mga kung ano lang nilalagay para sumarap. Ano pa? Isang exposure natin sa radiation. Especially sa cellphone. Alam mo ba minsan yung cellphone natin, mas mahal mo na sa asawa mo. Mas mahal mo na sa jowa mo yung cellphone mo, di ba? Yung partner mo pwede lang iwanan, pero yung cellphone mo hindi mo maiwan-iwan. Kahit sa siya ka may cellphone. Tama? Ganun pa rin natin kabalyo na. Pero ano po yan? May wifi connection yan, tama? Kaya ang advisable pag matutulog ka kung talagang hindi mo katabi mo yung cellphone mo, i-ano mo yan, i-airplane mode mo, okay, off mo, para walang radiation, no? So, exposure sa radiation, environmental pollutants. Sa Metro Manila po, alam nyo ba, ang Manila mismo, I think we are the 3rd most polluted yung air natin in the world. Good news daw, pwede maging pangalawa. Ganun katubi yung hangin. Kaya imagine mo pag nag-gym ka, pupunta ka lang sa kung saan mo gusto pumunta, maya-maya parang may maiting na sa mukha mo. Alam mo yung ganun? Because of the air na natin matubig, no? Sa mga medication, sino dito yung mga nag-maintenance? May mga nag-maintenance dito? May side effect po yun, nakakalungkot, no? May sinisira siyang organ sa atin. Kaya nga pinapromote po natin yung organic o yung natural. Poor diet, di ba? Yung mga fast food. Kaya pasin nyo, ang buhay natin ay fast na rin. Di ba? Kasi nauso ang fast food. Imagine mo na sa bahay ka na, nag-grab food ka pa. Hindi ka na magluto ng bahay, ha? Iluto yung bahay. Hindi ka na magluto sa bahay mo. Nag-online order ka pa. Tama, marami sa atin ganun eh. Bakit? Lifestyle na kasi siya. Nauso na kasi yung ganun, no? And of course, yung mga cigarettes, tobacco, drugs, and alcohol. So maraming mga factors yan. Hindi naman ako nag-smoke. Pero second-hand smoker ka. Ibig sabihin, nakakalangot ka ng mga yan. So, sa madaling sabi, hindi mo kayang iwasan. Or mahirap pa iwasan, tama? Anong kailangan gawin natin? Labanan na lang natin. Kaya doon po pasok po yung tinatawag natin supplementation. Food supplementation. Kaya pansinin niyo po, yung katawan pa natin, kaya pala siyang mag-self-healing. Bakit yung mga supplements, may mga testimony na hindi naman gamot pero parang nakakagamot, tama? Kasi nasa self-heal yung body mo, bakit nasusupply niya ng tamang food for your body. Okay? Ganun yung explanation sa kanya. Ngayon, yung today's reality natin, diba, maraming tao kasi trabaho hanggang sa yung naipon nila kulang pa mapagamot. And ito yung mga stages ng buhay natin, parang lagi may kulang. Nung bata pa tayo, mga estudyante, marami sa atin member ng COD.com.ph. Ano po yun? Care of daddy, care of mommy, .ph pala hingi. Yung puro hingi, naay ma. Diba? Ang malupit niya, nakagraduate daw, humihingi pa din. Marami daw sa atin, no? Pinaghirapan ka ng magulang mo. Ayan, may hugot si ate. Tama! May hugot no? Pinaghirapan ka ng pagpapakaral ng magulang mo. Nung nakatapos ka na, humihingi ka pa din sa magulang mo. Di ba? Ganun, no? So, eto naman, pag nagtatrabaho na working adults na wala na silang time, sobrang busy na nila. At pag sa retirement age na ito yung nawawala. Kaya pansinin nyo, parang hindi na mabalance, no?
So ang goal po natin, mabalansin yan, every stages of our lives mo, mabalansin po natin yan. Nung estudyante ka pa lang, okay lang ba estudyante? May kilala kayo mga estudyante? Okay lang ba yung estudyante matuto na sila kumita? Yes. Na yung estudyante sila pero hindi na sila aasa sa magulang nila? Yes. Na kaya na nila parang kumita na sarili nila? Kasi ako po, nung hindi pa kauso yung Facebook, nagtatrabaho na rin ako eh. Eh ngayon po, uso ng online, uso ng Facebook, no? Marami pwede magkakitaan. And eto naman, yung working adults ka, pero kaya mo i-manage yung time mo because of the business, no? At nakikita mo na yung priority mo. Minsan kasi, blinded na tayo ng ating nung sa trabaho, no? Na wala tayong oras, yung pala yung oras natin na ubus lang sa pagtatrabaho. And marami po dito mga senior citizens, pero may energy pa rin. Ang lakas pa rin mag-zumba. Pansinin nyo, no? Yung mga gano'n, no? Bakit? Kasi natutulungan din sila ng ating pong barley, no? Para ma-maintain yung health nila. Alright? Ang tanong, bakit yung flagship product ninyo, barley? Eh, ang dami ng barley. Tama ba? Bakit po barley din? Eh, marami na pong barley sa market ngayon. Ito po yung malaking difference ng barley natin. Okay? Unang-una, ayan, dito. Next slide na lang natin. Ayan. Yung mighty barley natin ay galing sa Utah, USA. Karaniwan po Asian countries, no? At we can say na yung mighty barley po is the best and most potent barley in the world because of its unique and patented process. Ano po yung unique and patented process? Na in-extract po yung barley. Meaning, ito yung barley grass, kinataas yung katas ng barley grass ang ginawang powder. Yung katas mismo. Extracted. Bakit yung iba ano ba ginagawa? Yung buong barley grass ang pinapowderize. Kaya parang pag ininom, parang may sumasabit. Parang nagkakaroon siya ng latak, parang gano'n. Mga cellulose or fiber kung tawagin nyo. Na yun pala po ay hindi na dissolve sa body natin. Okay? So, eto po, yan yung pinaka-unique sa atin. Iba yung barley natin sa lahat ng barley in the market. Totoo lang, yan ang malaking advantage natin. Alright? Next, sa mga hindi pa ganun ka-familiar kay barley po, na-discover kasi yan ni Dr. Hagiwara ng Japan. Nagsabi niya, my research has shown that the beliefs of the young barley plant contains the most prolific balanced supply of nutrients that exists on Earth in a single source. Ibig sabihin, single source, kaya niyang i-supply yung nutrients na kailangan ng body natin to maintain good health and longevity. Okay? Ibig sabihin, pag nagbabarley ka pala, kahit hindi ka na nakakainom ng mga ibang mga vitamins o supplements. Ang kulang lang actually dito yung vitamin D, araw. Natural. O paaraw ka lang. Pansinin yung mga bata, di ba? Yung mga babies, pinapaarawan. Pero nung tumatanda na, takot na tayo sa araw, di ba? Ayaw mo na paarawan, di ba? Ano po yun? Vitamin D yun, kailangan ng body natin yan, ha? Alright? And mention po yun sa Bible lang 37 times. Ganon kahalaga ang barley sa buhay ng tao. Maraming beses na mention sa Bible. Ibig sabihin, ganon siya ka-importante. Kaya nung unang panahon, ang buhay ng tao, pahabaan sila 100 years pataas. Ngayon po, paiklihan na lang ngayon. 60 to 70 na lang po lifespan natin ngayon. Ang tanong, sino dito ang nasa line of 6 na? Diba po? Ang swerte niyo po. Ang swerte po ninyo nakabot kayo ng 60. Bakit? Yung iba po hindi nakakatungtong sa line of 6. Tama. Bakit? Kasi talagang paiklihan na ng buhay ngayon, hindi na pahabaan eh. Kaya kapag nag 100 years ka, may award ka na, di ba? Diba? May 100,000 ka, di ba? O, yung iba talagang... Pero noong unang panahon, kahit walang hospital, kahit walang mga operasyon, kahit walang gamot, ang buhay ng tao, 100 years hanggang 900. Pag-check nyo po yung Bible, no? Meron pong pinapatanda na sa 900 plus. 900. Oh, alam niyo dito, di ba? Bakit ganun kahaba ang kanilang mga buhay? Kasi kumakain sila ng barley araw-araw. Diba? Nung naghimala ang Diyos, feeding of the 5,000 people with 2 fish and 5 barley. Yung barley po na yun, mighty barley po yun. Pinasok pa yun, no? Kaya ngayon, kailangan talaga natin ng barley araw-araw para humaba ang buhay natin maging malusog. So, saan na nakakita ko? 68 in 1. So, yung iba pala, yung iba siyempre sasabihin, sa amin mas maganda kasi ito hindi lang ito barley. Barley with wheat grass to, barley with moringa to, barley with ganito, spirulina, ang dami kung ano ng halo, di ba? Ang totoo talaga pong barley, hindi niya kailangan ng maraming kasama. Barley pa lang solve ka na kung pure organic talaga yun. So katulad po sa atin, pure organic barley, 68 in 1 na po yan.
kompleto ng minerals, vitamins, enzymes, amino acids na kailangan ng body natin to maintain good health and longevity. Anong kulang? Araw lang ang kulang. Magpa-araw ka. Huwag ka matakot sa araw. Kahit pa 15 minutes paarawan ka lang, vitamin D po yun. Natural vitamin D yun. Okay? Next natin. Ngayon po, pag uminom ka ng barley, okay, 25 times more potassium than banana. Mahal ba kumain ng banana? Yes. Diba? Mahal po na sa palengke, no? Araw-araw, kung kailangan kumain yan. 11 times more calcium than milk. Ganun ka powerful. 7 times more vitamin C than orange. At bakay pangis pa. 5 times more iron than spinach. Pinakilala yan ni Papay, tama? Pag kumakain ng spinach, ano nangyari kay Papay? Lumalakas, natatransform siya. So dito guys, hindi mo kailangan ng mga energy drink. Kasi marami po mga nagsasabi, especially mga doctors po, na hindi maganda ang energy drink sa cardiovascular system natin. Marami po ina-atake dyan, maraming na-accident dyan, no? Sa mga pag-inom ng mga energy drink. Katulad ng mga cobra, ano pa ba? Sawa, bayawak, buhaya, daming hayop na. Diba? Paano nung hayop ininom natin eh, no? So barley lang pala, energy booster na rin siya. Energizing na rin pala ang barley. So kumbaga parang na siyang all-in-one ba, no? Yes. Okay? Ang ginagawa po ng barley sa katawan po natin, number 1, i-cleansing ka niya. Kaya huwag ka magugulat ha. Pag nagpo-barley ka na, especially pag unang linggo mo, first 3 days mo, first 5 days mo, magugulat ka dati, hindi ka nadumi ng regular. Minsan ang dumi mo, every other day. Meron ba sa inyo gano'n? Yung every other day ka dumudumi? Or once a week ka dumudumi? Once a week. Yung once a week lang, di ba? Yung iba, every birthday lang nadumi. Birthday mo na, dudumi na. Grabe, di ba? Guys, dito magiging normal kasi ang normal po ng bawal movement sa atin, 2 to 3 times a day. May sukat pa ho yan. Huwag nyo na nakukuhanin dun sa ano susukatin pa. Ang haba niya, ganito eh, ganyan, no? Pero hindi yan ganyan kataba. At pag ganyan kataba yan, masasariyan ka na dyan. Ganun lang siya, oh. Yung middle finger mo dito sa thumb mo, yung point yan. Kasi ganyan kalaki yung ating sa large intestine natin eh. Kasi lahat ng laman nun dapat na-dispose every day. Okay? So kung once a day ka lang na pupo, tapos hanggang ganyan lang, dapat ganyan eh. So hindi ka makota. Dapat mga 2 times, 3 times a day ka. Okay? Pansinin niyo yung mga babies po, yung mga bata, no? Pag kumain, kumaya-maya pupo agad. Ganun na kasi ka dapat normal, no? Yung mag-cleanse natin yung ating, Alright? Next natin. Ito yung mga iba't ibang uri ng sakit. Pili po kayo dito. Ano po ang gusto niyo dyan? Mentor, okay na ako sa kwento. Migraine, pwede na. Muscle pain na lang. Ano gusto niyo sakit? PCOS, psoriasis, ang dami yan. High blood, insomnia, cancer. Pistula. Tama? May kailan po ba kayo na nandito yung sakit nila? Meron. Kung wala ho dito kayo makita ng sakit nila, nandito yun. Wala din yung isa eh. Baka nandito po yun sa many more. Ano ibig sabihin? Ang barley po kasi is for general health. Sa totoo lang, bakit nakakasakit ang tao? Because of yung cells natin kasi na-damage. Tama? Kasi tayo ay puso. Many cells. So, ang ginagawa po ng barley po natin, yun po yung tinutulungan niya. Tinutulungan niya mag-repair yung mga cells natin at maging healthy, no? Okay? So, yan. Punta tayo sa ito. Yung mga upcoming products natin, wow. Mayroon na pala tayo. Mighty Tea! Pare, may TV ka ba? Kasi distributor ka ng Mighty Barley, di ba? Delikado. Gano'n ang pangalan ng Mighty Tea. So yan po yung mga ilalabas natin, no? Healthy coffee natin, Mighty Coffee. Ayan, tapos meron tayong vitamin C. Ang maganda po nun, ma-witness mo talaga, di ba? Na yung company natin from the beginning talaga, no? Isa palang product natin, barley, tapos yun yung mga upcoming products natin. Alright? At marami pang mga susunod pa dyan by next year. Okay, so punta na tayo sa business. Ito na usapang negosyo. May alam kayo negosyo walang puhunan? Sali kami. May alam kayo. So, usapang negosyo, may negosyo may puhunan, tama? Yes. Laway lang daw puhunan. Anong kita mo pag laway puhunan? Laway. Hindi laway din. Bandi-banding laway ang kita mo. Okay. Usapang negosyo. Sa halagang $4,998,
Huwag muna nito tingnan ito. Sa labas, ano kaya negosyo yung nasa 5,000? Perfect. Kwek-kwek. Balot, di ba? Sari-sari. Tama? Pero, wala ka naman yung banta nagtitinda ng balot na yumaman. Or, siguro sila yung may malaking farm. Di ba? Guys, ganito. Sa halagang 4, kaya nga ito ay highly recommended business eh. Bakit? Ba't dinegosyo ka? Magkano pinakamababang startup? 4,998 lang. Hindi ka naman pupwersahin sa mataas kagad. Siyempre, kung kaya mo sa mataas, mas maganda. Dahil nga, your income will vary on your account. Ibig sabihin, the higher your account, the higher the package, the higher your income. Pero kung kaya mo mababa na, walang problema, walang pilitan. Okay? Kasi na-upgrade naman yan. Ibig sabihin, sa halagang 4,998, pwede ka na kumita ng milyon. Yes. Okay, no? Yan yung negosyo natin. Alright, ano yung mga kasama? Sa bronze, 4,998, 7 boxes agad ng party. Almost 6,000 agad yung kapalit niyan. Kaya ito yung sinasabi ko lagi na ito ang negosyo walang lugi. Bakit? Kasi bumili ka na ng produkto. Mababankrupt ka ba dyan sa 4,998? Wala naman siguro gano'n, no? Diba? Pag silver naman, 4,998, ito yan. 20 boxes plus, may 5,000 worth ka pa. Nakasama. Solid support, hanggang dito sa pinamataas. Kaya value for money po yan. Ang negosyo walang lugi kasi bumili ka lang ng para sa kalusugan mo. Hindi mo man siya ginawa, okay lang, naging healthy ka pa. At pag nag-reorder ka ng product mo, 50% discount pa yan. Okay? Kasi ang daming benefits. More than 100% bumalik sa'yo. Okay? Tapos 50% lifetime discount na yan. Okay? Walang requirement yan na dapat ikaw ay active, no? Makakabenta ng 50%. Online tracking account, sabihin, monitor mo yung account mo online. And at the same time, ayan, world-class training, provided yan, 10 ways to earn, and may mga incentive program tayo. Okay? So, isa-isa natin guys. Usapan negosyo. 10 ways po yan, simplified na. Pero pag isa-isa mo yan, mas marami pa sa 10 ways yan, di ba? Okay, dito na tayo sa'yo, sa product. Karamihan ko sa barley. Sa market ngayon, nasa 1,000 pataas ang price. Merong 1,000, merong 1,001, 1,002, tama? Tayo po, bakit kayang ibigay ng company yung mas mura, 800 lang? Pero kung mas magandang quality, pero mas mura, bakit kaya? Number 1, again, justifiable dahil sa nangyayari. Wala, sige, makakatid. Kaya gusto ni Press, quality barley and yet affordable na masa. Nagets nyo? Walang babayaran ng mga billboards, ng mga artista. So kaya, yung presyo natin, kaya kumaan natin yan. Okay? So imagine niyo po, ang profit po dyan, 400 per box. So tingnan nyo, baka 10 box ka lang, 4,000 na. Baka 100 box ka lang, 40,000 na. Ang tanong mo, madali mo magbenta yan? Yes. Huwag ka magbenta, makakabenta ka. Paano yun? Magkwento ka lang. Sino may box ng barley dyan? Meron ba yan? Pag may kausap ka, pag may kamit ka, lagi mo dapat dala yung barley mo. May barley ba dyan, bro? Meron ka dyan? May pang-demo tayo? Wala. So kung may barley kang dala-dala palagi sa kausap mo, tama? Maku-curious sila eh, dahil may dala kang barley. Alam mo, kahit pag-timpla ka lang, kapag nag-meeting kayo, maku-curious sila, ano yung titimpla mo na yan? Ano yung green na yan? Tama? Doon pa lang meron ka ng ano eh, makukwento eh, no? Okay? So, hindi po mahirap magbenta ng barley. Madali lang. Magkwento ka lang. Especially pag kausap mo may sakit. Okay, magkwento ka para malaman mo kung may sakit o siya wala. Kasi pag may sakit yan, mas madali ko siya makabili. Tatakutin mo lang siya. Mari, diabetic ka pala. Alam mo ba, yung isang kakilala ko, nag-offer kasi ako ng barley doon, Mari. Kaya lang, hindi niya trinay eh. Ayun, pinaglalamayan siya ba? Ayun, sa tingin niya, bibili kaya yun? Ewan ko lang, bakit di mo bili ng barley? Kasi yung tumanggi, pinaglalamayan naman. Di ba? Mabigat ba to? Guys, 30 grams lang yan. Tama? Ang gaan-gaan na to. Baka dalawa ka lang na to, 800 pesos na. Sa umaga, makakita ka lang isa, sa hapon, isa, puta ka lang, 800. Talo mo pa yun ang trabaho ng walang oras. Magkano po dito sa Manila? Manila rate, 600 pesos, tama? 6 plus. Matalo mo pa yun. Walang oras na trabaho yun. Eh, ikaw,
kwento ka lang sa umaga, 10 minutes lang, o wala pa 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes lang. Tapos, alam niyo pag barley kasi, wala na makakapag usapan. Basta alam mo lang ano bang meron sa barley natin, kasi marami ng barley sa market eh. Maring ito yung nag-iisang extracted barley. Kami lang meron ganito sa Utah, USA. Tama? Baka curious, susubukan. Eh kasi marami lang na-try eh. Ayun, yung mga na-try mo kanina, parehas na rin sila. Yung barley na grass, yun yung ginawang powder. Ito kasi yung katas ng barley na ginawang powder. Makikita nila ang difference. Alright? So makakabenta ka talaga ng bongga dyan. Okay? Marami bang yumaman sa pagbibenta ng barley? Yes. Ang dami ko pong kaibigan. Pagbibenta pa ng barley sa yaman na. Okay? So, ito, in every product, there's an endorser. Ito mga endorser na to, million pa kinikita nila. Yes. Kaya pala sa ganitong business, dahil tayo ay endorser din, pwede rin tayo kumita ng million. Tama? And ito na po, yung referral system dito, lahat halos ng mga kumpanya po ay may referral system naman talaga. Kahit sa call center, di ba? May mga referral yan eh. Pag nakapagpasok ka ng mga empleyado ng sa call center o kahit saan. Sa insurance industry, sa real estate industry, may mga referral yan. Sa atin din po meron gano'n. Mas generous pa lang tayo, no? Dito po mag-build ka na ng dalawang groups mo. Left group and the right group. Yung sales group na tinatawag. Alright? So, ang gagawin po, ayun, every time, ang maganda po nito, kahit ano yung package mo, kahit ano po yung pumasok dito, kasi kahit yung mababang package mo ng bronze, that's only 5,000 pesos, di ba? Nakapagpasok ka ng bronze, 10% niyan is 500. Okay? Pag naman silver, 1,500, kasi 15,000 yung package mo. Pag gold po is 3,500, kasi 35,000 yung package mo niyan. Pag platinum naman is 7,500, and then pag diamond ay 15,000. Imagine mo, bronze, ang capital magkano? Sa 5,000 lang, 498 lang. Nakapagpasok ka ng diamond, ang commission mo ay 50,000. Kasi iba, mababa package mo, nakapasok ka ng malaki, maliit lang yung referral mo. Dito hindi. Maliit man yan, malaki din yung magiging referral mo. Nagkakatalo lang po dun sa isa, sa sales match. Dito po, nakadepende na ngayon sa package mo yung sales match mo, okay? So pag bronze ka po, magiging 10% din po ito. Para hindi nakakalito, no? 10% ang referral, 10% din yung sales match. So meaning ganito siya. Sa left mo, bronze, tapos sa kabila mo, silver. So ang silver dapat 1,500 to, di ba? Yes. Ito ay 500. Pero, ang magmamatch kayo dyan, okay, bronze is 500. Supposedly meron ka waiting points na 1,000. Pero mangyayari po, dahil nga naka-bronze ka lang po, wala na ikaw waiting. Dahil nga po ang nababasa ng system, bronze points lang. Dahil nga po bronze yung account mo. So ito naman gold at diamond. So supposedly meron ka dyan na sales match na 3,500. Pero po, ang i-match lang siya dyan ay 500. Yes. So supposedly may waiting na 11,500, wala din po siya. Ang tawag po doon ay safety net. Alright? So safety net ang company yan para hindi siya mag-overpay. So kaya kailangan po mataas yung package mo, like let's say diamond ka, yung bronze po, ayun o, 500 binatch niya. So may waiting ka na 1,000. And yung gold naman sa diamond, 3,500 po yung sales match doon, may waiting ko pa na 11,500. So imagine mo, nagkakaroon ka ng waiting points dahil doon sa mataas mong package. Kapag mababa package mo, yung waiting points po, hindi po siya naging waiting. Alright? Next natin. Ito yung usapan ng, pag nakakita ng structure ng pyramid, akala na ay pyramid scam. So ito po may explanation ng dito niya. Yung iba kasi pag nakakita ng structure na ganyan, ayan daw pyramid scam. Ayan o. Na kailangan mag-recruits. Usually ang mga scam naman talaga, wala silang legit na products, wala silang mga legal papers, kaya tawag sa nila ay pera, hindi. Yung recruit na. Walang product movement. At pag nag-stop ang recruitment, stop na rin yung kita. So meaning, nabubuhay lang sila sa recruitment. Tayo po, we are product-based company. Meaning, may product na nagsisirculate. Pag walang produkto, walang kita tayo. So kaya tayo may produkto para kumita tayo sa business. Okay? Kasi sa atin po, ayan o, sa first class, ikaw yan. Okay? Kunwari, ikaw yan JP. Ang mati ni JP, ayan o. So yan siya. So piliin po yung structure. Hindi kailangan ng perfect structure para kumita. Okay? Kasi kung basahin ang system yan, ayan o.
i-match niya yan sa may legit tayong products, may mga legal papers, may office, no? So not necessarily perfect structure. And kahit na walang taong pumapasok, basta may product movement, may kita pa din. Okay? So ano ba yung advantage natin? Number one, syempre one account na tayo. One account, mas madaling i-manage. Hindi siya yung multiple accounts sa mga 7 accounts or 15 accounts. No fake pair, yung iba kasi pang 5 match mo, products yun nakukuha mo or gift check. Sino sa inyo may karanasan na gano'n, di ba? Yung pang 5, di ba po? Yes. Sa atin po, solid income talaga lahat yan. Okay? Walang flash out. Ako po naka-experience ako ng 5 million flash out. Yung 5 million po na yung pera po yun. Yung points, di ba? Yung points kasi pera yun eh. Dito po walang flash out, no? Walang sayang na effort, at strong leg retention. Meaning, sa iba nga po kasi, pag may waiting points ka, tapos hindi ka man active, nasa zero din siya. Sa atin po, strong leg retention, pwede po siya ma-retain. Okay? So next natin, explanation about the law of leverage. Kasi ito po ang sekreto ng mga mayayaman. Sino pamilya na dito sa first timer? Narinig na po ito. Sino pamilya sa inyo sa liver 8? Liver 8. Gamot sa liver. May liver 8 gamot dyan. Diba? Guys, liver 8, sino pamilya? Alam niyo ba na ang sikreto pa ng mga mayaman? Ito po yun. Law of leverage. Yan ay batas. Ang batas pag hindi mo sinunod, ano mangyari? Kulong. May consequences. Yes. Kulong. Tama? Ito ang batas ng pagyaman. Pag hindi mo pala sinunod yan, ano mangyari? Hindi ka yaman. Maghihirap. Kaya dapat pala natin sundin yan. Ano ba yung law of leverage na yan? Yan po yun, no? The ability to multiply yourself, your time, your effort to other people. Sino ang may kakayanan na ganyan? Yung may mga malaking business, maraming empleyado, maraming tao. Eh wala naman po kaming malaking pangkapital eh. Kaya hindi kami ma-apply ang law of leverage. Kaya, good news na nga. Hindi mo kailangan ng billion na kapital para magkaroon ka ng law of leverage. Dito sa halagang 4998, makasali ka na sa negosyo natin, magagawa mo na itong law of leverage. Tama? Kasi, yan po ang mangyayari sa iyo. Magkakaroon ka ng group of people, mga business partners mo, network of people, ayun, you're multiplying yourself, your time, your effort to other people. Ayan. Kaya pala, kahit ikaw hindi magaling, hindi naman kasi magaling yun. Hindi ako takot ako magsalita. Yan, takot ako sa tao. Ayan o. Takot ka sa tao. Ito, mga ano to, hinahanap nila tao. Tama? So pag kumikita yan sila, ikaw din na sa taas nakita. Yan ang kagandahan sa negosyo po natin. Okay? Next natin. Ayun, ang dami. Alright? So safety net ang company, again, ito po yan. Pag bronze ka po up to 150,000 per month. Ano kaya yung ibang negosyo ng 150,000 per month at kita, no? Siguro ang laki-laki ng kapital din. Million po ang kapital, ha? Pag ang negosyo mo nasa 150,000 ang monthly na profit, nasa million po ang kapital niyan. Sa atin po, ayun, ang gross lang yun. Pero yan ang profit, no? Hanggang sa diamond, nasa 4.5 million. Isang account. Isang kitaan pa lang yan. Okay? Yan po yung may safety net natin. Bakit? Siyempre, para yung company, hindi naman siya mag-overpay. Kaya meron tayo tinatawag na safety net. Alright, next natin. Leadership bonus. Okay, ito yung maganda dito. Bakit pa kayo po? Love. Wow, ganda yung pangalan. So lahat ng tao, wala ko siya love, no? Bakit po, ano pangalan mo? Miles. Love. Moves. Love, Miles. Halimbawa po, Ma'am Love, kayo po ito, Ma'am. Tapos na-record niyo po si Ma'am Miles. Tama? Tapos, Ma'am, ano pangalan po? Christine. Ito po si Ma'am Christine. Love, Miles, Christine. Tama? Kinamit ko lang mo yung pangalan nyo, ha? Mamaya, babalik ko din, ha? Paalala nyo sa akin, baka hindi ko mabalik. O wala kayong pangalan. Okay? Ganito maganda po sa leadership bonus. Si Ma'am Love, sabihin natin, kasi mahihain naman ako dyan. Hindi ako mahilig sa ganyan. Mahihain talaga ako. Gusto ko lang mag-gumamit ng product. Tama? Mahihain siya. Na-record niya si Ma'am Miles na mahihain din. Tama? Sino natin isa? Christine. O, tama.
mayayain. Pero si Ma'am Christine, si Ma'am Miles, meron silang kakilala na opposite nila ba? Anong opposite ng mayayain? Walang niya. Tama? Ngayon, kumita to. Tingnan yung mangyayari. Ayan o. May papasok sa 8%. Ma'am Love, ikaw po, sabihin natin, hindi mo kinarir. Kasi mayayain ka eh. Eto kinarir niya. Kumikita na ng 100,000 isang linggo. Weekly po ang income natin dito weekly. 100,000 per week. Magkano po 8% ng 100,000? Ma'am Love, okay sa inyo? 8,000 kada linggo? Dagdag kita, no? Tapos hindi naman ikaw nag-recruit. Tama? Hindi naman ikaw nagbenta. Hindi ka nag-recruit. Product user ka lang. Pero may 8,000 ka every week. Bakit? Kasi na-invite mo yung kaibigan mo mayayain. Kasi yung lumaki yung grupo. 8% pala pinag-usapan natin. Kapag po yan ay silver, that's 11%. Pag gold ay 14%. Pag platinum 17%. Pag diamond ay 20%. O ma'am, halimbawa kayo, nag-upgrade na kayo. Diamond na kayo. Magkano po ang 20% ng 100,000? 20,000. Okay lang po sa inyo, 20,000? Tadalin ko. Tapos hindi kayo active nag-recruit, hindi naman ako. Tama? Ang tawag po doon, leadership bonus, ikaw kasi ang nagdala. Tama? Para siyang royalty. Dahil sa iyo, pumasok siya. So bawat kita niya, may 20% ka. Maganda o maganda. Eh, paano pag nag-1 million na to, no? Magkano pa ang 20% ng 1 million? 200,000? Ano kaya buhay ng 200,000? Tapos kada linggo, kasi weekly po yan eh. Masarap siguro, no? 200,000 kada linggo. Ma'am? Yes. Alright. Simultaneous po yan, ha? Left and right, and then pag-match pa yan. Okay? Yung leadership bonus natin. Ayan, ito po yung pinaka-highlight natin. Pag sabi nga po, for the win. May isang malaking kumpanya na sobrang daming billboard sa EDSA. Yan po ang nagpasikat sa kanila. Yun nga lang, 45,000 pataas yung package doon para magkaroon ka ng ganyan bonus. Sa atin po, kahit sa pinakamababang package, meron tayong 40 bonus. Ano mo yung gagawin na yan? Pag naka-apat po kayo, ayan o, diba bronze ka? Naka-apat ka na bronze. Walang time frame po kahit kailan siya makompleto. Pero isang araw, isang linggo, isang buwan, isang taon. Nakaapat ka, bukod sa referral mong income, bukod sa paying mo na income, meron ka pang bonus ng 5,000. Okay? Okay, no? And ang safety net, syempre dyan, kung bronze lang din yung for the win bonus mo, no? So, meaning kahit gold po yung pumasok sa ikapat, 5,000 din po yan. So, kahit diamond po, 5,000 din po yan. Kaya mag-upgrade ka, di ba? So, ito naman, let's say ikaw ay diamond, ito po, pag-apat na bronze, that's 5,000 bonus. Pag-apat ko na gold, yan ay 35,000. Pag-apat ko na diamond, yan po naman ay 150,000. Grabe. Kaya alam ko ba dito sa ganitong sistema, no? Ang dami pong yumaman dito. Ang recruit lang ang konti lang. 150,000. Kwentahin niyo po. Magkano po ang diamond na referral? 15,000 tama? So 15,000 times 4 ilan? 60,000. Tapos di ba magmamatch po yan? 15 plus 15? So 30. 30 plus 60 plus 150 ilan lahat? 240,000 sa apat. So ilang apat ang kailangan mo para kumita ka milyon? 20 tama? Ilan? Apat na apat. 240 times 4. Or 5. 240 times 5. So 5 times 4 ilan? 20 na tao. 20 na package. Kumita ka 1.2 million. Paano po yung 20 na yun? Nahanap po isang buwan lang yun. Isang buwan lang, may 1.2 million ka. Paano mo pag isang linggo lang? Isang linggo lang, may 1.2 million ka. May nakakagawa ba nun? Galing po ako sa ganung kumpanya. Meron talaga, pero nga isang araw lang eh. Yung maraming pera, yung alam niyo ba na sumasali sa ganito, hindi lang basta mga ordinaryo?
May sumasali ditong millionaire, may sumasali ditong millionaire sa ganitong business. Okay? Kaya meron doon nakaranas sa 1 linggo pa lang, kumita million agad. Bakit? Kasi ang dami package ka na pinasok. Ano yung gano'n? Na possible talaga siya. Okay? Next naman natin, ito, upgrade bonus. Dito, magugulat ka, uy, bakit ako may referral? Wala naman akong pinasok ngayon. Bakit ako nagkaroon ng sales bus na naman ngayon? Wala naman akong pinasok na bago. Bakit ako nagkaroon ng for the win? Wala naman bagong recruit. Kasi pala, may nag-upgrade. Ayan o. Yung ikaw, no? May nag-upgrade sila sa baba mo. Yung bros, nag-upgrade ng gold, meron ka 3-5. Kaya isusurprise ka na ng system dito eh. Yung wala kang recruit, pero magulat mo, paano mo nagkaroon ng 3-5? Wala naman ako natatandaan na recruit ko ngayon. Tama? Maganda ba yung gano'n? Yung sinusurprise ka na lang, di ba? Next, ito, nag-upgrade ng diamond, meron ko 50,000. Grabe, no? Yung multiple kang kikita kahit isa lang yung na-recruit mo. Kahit ng bros lang yun eh. Kaya dito po walang hard selling dito. Sa iba kasi, pipilitin ka nga mataas na package kasi nandun lang yung mataas na kita. Dito kahit bros ka lang, okay lang yan. Kahit marami kang pera, tapos pero siyempre, kung marami kang pera, mas maganda, mas mataas sa package, no? Pero yung iba dito, kahit mababang package, no? Kasi nga, may upgrade system tayo na pwede kumita sa upgrade. Ayun, no? Nag-upgrade, mag-match ka na naman, nag-upgrade ng gold, ayun, may 3-5 ka na naman. Ito naman, magugulat ka, isang araw, bigla ka nagkaroon na, magkano? 150,000. Masarap ba yun? Yes. Yung wala kami pamalay-malay, tapos, uy, paano ko nagkaroon ng 150,000? Wala ba akong bagong recruit ngayon? Yung pala may nag-upgrade, maganda o maganda. Sabi no? Meron pa, ayan pa. Product match. Dito po ang minamatch natin, product sa product, product sa package. Usually kasi yung iba, product sa product lang tayo po, product sa package, or sa bundle. At accumulated po ito. Ma-accumulate lang niya yung 500 points sa left, 500 points sa right, automatic mag-match ka na naman ng 500. Sa iba kasi may time frame po yan, sa isang buwan, minsan isang linggo lang yung iba, na wala yung points. Sa atin po, automatic, accumulated, pag laging 500 points, 500 points, okay, automatic po siya nag-match na naman. Alright? So sa unit level naman, ang maintenance po natin, kumabala, 4 boxes lang po tayo every month. Okay, 4 boxes, magkano po yun? 400 times 4, ilan? 1.6 po ang maintenance natin. At yung maintenance po natin ngayon, para po yun sa unit level bonus natin. The rest, wala naman tayo maintenance doon eh. So dito po, may maintenance tayo 4 boxes para kumita ka sa unit level. Okay? So imagine po kayo, no? 10% yung kikita yung sa unit level. Pag bronze ko po ang second level, pagka silver naman hanggang 4, so on and so forth, hanggang sa diamond hanggang 10 level. Kaya po talaga, mag-upgrade kasi pag nandito ka lang, dyan lang yung unit level mo. Sayang naman ito. Buti ka ng million nakita hanggang 10 level. Kaya mag-upgrade na mag-upgrade yung mga members. Dahil patuloy na nag-upgrade yan, may upgrade bonus ka. Okay? So yan po yan siya. Yan po yung unlimited, guys. Kasi sa iba, may limit yung income. Etong unit level, walang limit yan. Hindi mo lang pwedeng pigilan yung member mo, huwag kang bumili ng maraming bargain ha. Pwede ba ganun? Hindi mo pigilan yan. Kahit sa bar niya ang bili niya, hindi mo pigilan yan, tama? So, ibig unlimited yung income mo sa unit level. Alright, eto na. Pakisabi nga po, rank and rewards. Rank and rewards. Pag naiintindihan mo to, hindi ka makakatulog. Kasi yan po yung hindi nagpatulog sa akin eh. Yung rank and rewards na yan. Bakit? Kasi dati, sa mga kumpanya natin, na-promote ka, nag-rank up ka, pinapalakpakan ka, may trophy ka, may sash ka, gano'n. Pero wala, may rewards. Eto, ganito ka lupit ang kumpanya nito. Una, ang requirement simplified, madaling intindihin, dahil walang ang requirement. Ano yun? At dito po, ibig sabihin na nag-rank up ka, kumita ka. Hindi ka tulad sa iba, nag-rank up ka, pero wala namang kinita kasi nadamay lang sa rank. Ano may ganun? Na-promote lang din. Ito po, tinan nyo. Ang first rank natin, associate director, anong kailangan? May 4 ka lang na direct. Yung 4 na yun, kahit puro bros lang yun, okay lang. Tapos, kumita ka ng 100,000 sa total ko yan sa dashboard mo. Sa account mo ha. May 100,000 ka lang nakita, automatic po. Associate director ka na. Okay, dahil associate director, paano gagawin? Anong reward ng company? May recognition sa iyo as the associate director, at the same time, may special gift.
nasa worth around 10,000 pesos po yan na regalo sa inyong company. Na mga ano yan, no? May mga branded items yan bibigay sa iyo ni Press, no? Next, ang maganda po dyan, para maging director yung rank mo, okay? Ganun nyo, simplified. Kahit wala kang bagong direct, kahit yung 4 mo na to, sila lang yung dito. Ibig sabihin, yung 4 mo na yun, at tinulungan mo maging associate director, kumita din sila 100,000, papalo po ng 300,000 yung income mo. Okay? Dahil tumulong ka, kumita yung 4 mo, ng tag 100,000, papalo ng 300,000 yung income mo, bibigyan ka kayo ni Press. Dahil ikaw ay director na yung rank mo. Okay? Direct! Di ba? Ikaw na si Direct. Meron kang 30,000 shopping allowance. Masarap ba yun, meron? Yes. Yung mag-shopping ka na, bigay lang sa'yo. Hindi mo isipin yung gastos, bakit bigay sa'yo yung 30,000 nila? Hindi ka naman babudget. Okay? 30,000 shopping allowance, tapos, para maging executive director ka, yung 4 mo na yon, tulungan mo lang silang maging director yung rank, kumita lang din ng 300,000, ikaw naman, kikita ka dyan ng 1 million. Okay? May 4 kang tinulungan na kumita ng 300,000, ikaw papalo ng 1 million yung income mo, at dahil millionaire circle ka na, mayroon kang free travel. Sa New York po yan. Abaw. Diyan, no? Baka meron pang sa ito nakarating eh. Ha? Free visa yun. Ano po yan? Usually Asian countries po, no? Singapore, Hong Kong, mga ganyan. Tapos sa North Korea, kasama po yan. Okay, free travel guys. Tapos may Millionaires Club jacket ka at may Millionaires Club na ring. Meron pa na agimat. Ganon, ha? Ayan, sabi ko sa'yo, hindi ka natatabla ng bala, may agimat ka na eh. Okay, ngayon, next naman, para maging silver director ka, yung 4 mo na yon, sila naman yung kumita ng 1 million. Nasusundan niyo ba? Ha? Kasi hindi mo kailangan pala sobrang dami, 4 lang. 4 lang yung sumabay sa'yo, no? Paano po yung isa nag-quit? Eh, di dagdagan mo ng isa, palitan mo. Ayaw niya yumaman eh, no? Basta 4 lang minimum, okay? So ngayon, magiging silver director ka, pag yung 4 mo naging executive director, no? Ikaw naman, kikita ka ng 3 million. Ano kaya ang reward sa iyo ng company? Ayan mo. Nababasa niyo ba? Masarap kaya malibre ng putsi? Malibre ka ng balot at ng quick-quick sa baba. Sarap, di ba? Malibre ka nga ng pamasahe, eh. Masarap ka, no? Yung pa kayang kotse, libre lang. No? Meron ka ng shopping allowance, nagpag-travel ka pa, may car ka pa. Eh, wala po akong driver's license. Okay, yun pala, mag-ano ka na, di ba? Okay, pag-hire ka ng driver mo. Millionaires ka na eh, no? Ayun, no? And then, para maging good director, pag kumita ka ng 10 million, kasi yung 4 mo, sila naman ang kumita ng 3 million, meron din silang mga free cars nila. Kaya ang swerte ng 4 mo na sasakay sa'yo. Isipin mo na sino yung 4 mo. Yung 4 mo na yun, magiging millionaire yung kagaya mo. Nakakaroon din sila ng 4, tag-isa din silang kotse. Ngayon, ikaw magiging gold director, 10 million ang kikita mo, ito ang reward sa'yo ng company. Pakibasa po. May currency ka na, may kondo ka. Tapos wala kang binayaran dyan. Kasi yan sa iba po, bumibili ng kondo, bumibili ng kotse, galing sa kita nila. Kaya pag nahatak talaga. Guys, ito, reward ng company. Bakit? Tinulungan mo yung kumpanya, lumaki yung kumpanya. Kaya masasipag na leaders, bagay talaga dito sa FCI. Okay? Next, ayan po, profit sharer ka ba? Pag profit sharer ka, ibig sabihin, may share ka sa profit. Tama ba yun? Oo nga, no? Tama. Profit share ka eh, kaya may share ka sa profit ng company. Okay? Sa 10% in annual profit ng kumpanya, halimbawa kumita ng 100 million yung kumpanya, 10% ng 10 million, 10 million po meron ka 20%. Magkano pa 20% ng 10 million? May 2 million ka, profit share ka. Sarap ba yan? Yes. Parang kayo yun ba? Sarap ba? Tapos pero, may date na nga yan every January. Kaya naka-plot na lahat yan, naka-roadmap na tayo.
Every January, guys. Bakit? Kasi na January launching natin eh. E di January din yung ating magiging anniversary, no? Next, yung apat mo, sila naman ang tinulungan mong kumita ng 10 million. May condo na rin sila, may kotse din sila, tama, nakapag-travel din sila. Ikaw naman, nakikitain mo ay magiging plant director ka. Magkano kita? 30 million. 30 million. Anong reward ng company? Pakibasa. We are worth 5 million. Sports company yan. No? BMW Z4 or Camaro, ganyan. Basta ikaw bahala, basta sports car yan. Yung isa, papalingin mo lang isa. Ha? Dalawa ng car mo, may sports car ka na. Tapos, ang iyong profit sharing, ito pa. Ilang percent? 30%. Okay, next, pinakamataas. Diamond Director. Yung apat mo, sila naman yung tulungan mo kumita ng 30 million, magkaroon din sila ng sports car, bukod sa condo, bukod sa kotse na ito, meron din sila, no? Ikaw, papalo ng magkano kikitain mo dyan? 100 million. Okay? Anong ibibigay sa ng company? Masarap ba magkaroon ng gano'n? Free ba? Free. Wala ka naisipin housing loan ba? Guys, hindi tayo nag-isip dito ng 30 years na trabaho. Alam mo ba, ang network marketing, isa yan sa pinakamabilis na paraan sa pagyaman. Bukod sa pagiging artista, at pagiging politician, at pagiging contractor. Pag-networking. Yes. Okay? Imagine mo, free housing lot. Tapos, ang profit sharing mo, 50% pa. Grabe, no? Kaya pag ginupin mo lahat to, nasa 20 million yan. Walang ganyan sa iba po. Bawat leader to isang tao. Nasa 20 million ang pwedeng ibigay ng kumpanya na reward sa inyo, sa atin. Grabe, no? Sa iba po, rank, walang reward. Sa atin po, rank and rewards, plus meron pa tayong incentives. Iba pa yun, ha? Iba pa yun. Sa incentives, kahit walang rank, pwede makakuha ng incentive. No? Doon sa kanina, nag-rank up ka lang, meron kang reward. Okay? O, eto guys. Franchising ng food cart, walang kamatayang negosyo. Bakit ang Pilipino matakaw ba? Matakaw ba tayo? Yes. Kilala kaya tayo matakaw, mga Pilipino. Kahit sa bansa. May kain. Diba? May kain. Hindi naman tayo pakain ng 3 times a day. Ano tayo? Unlimited times a day. Tama? Ganun tayo. Hindi kasi masarap din tayo magluto eh, no? So, eto guys, walang kamatayang negosyo yan. Pagkain yan eh. Ang malapit nga po niyan, si company owned mismo yung commissary plan. Company owned yan in a third party. Tuturuan tayo ni Press na bukod sa ikaw ay isang ganap na network marketing professional, meron ka din franchising business. No? Eh, no? Expansion ng business yan. Alam mo bang isang franchise po na ito, nasa 300,000 ba? Bibigyan lang sa atin ni Press ng libre. Paano makuha ng libre yan? Ito yan. Buong isang taon, January to December, ito lang yung requirements. Sa loob ng 12 months yan, ha? Baka 10 pa lang na direct referral na dahil ng package. Basta within 1 year. Paano po pag nakasampu ako isang buwan pa lang? Eh di, kuha mo kagad siya. The following month, pwede mo nang i-avail po yun. Hindi na hintay yung matapos yung isang taon. Kaya paano po, isang linggo na nakakuha na ako ng 10. Eh di yun, i-apply na agad po. Marami na ba nakakuha yan? Marami na rin po nakakuha sa atin ng mga ganyan. 10 diamond package, platinum 15, 12 sa 20 sa gold, 30 sa silver, bronze 16, o kaya mix. Paano pag sumobra? Halimbawa, naka-20 diamond ako. Kausapan sa kulang. Pag sumobra ka, di, okay din yun. Di ba? Pero, every year, so next year ulit, pag 10 ko ulit, di ba? Ganun, ha? Basta every year siya na-reset. O kaya naman, ipasok mo doon sa anak mo. Yung pangalan mo, naka-10 na, yung anak mo din, lagay mo na 10. May dalawang food cart kayo. Oh, pwede yun, yes. Magandang idea. Di ba? Kasi magandang business din po talaga yan. Okay? And ito naman, lifestyle incentives. Ito po yung mga shopping allowance. Pag nakaka-reorder tayo ng barley na yan. Tapos 3,000 na order, 100,000. Sa 9,000 na order ng barley, 300,000. Tapos 15,000 barley, ayan, 500,000. Sa malalakas magbenta ng barley po, possible po talaga ito. Ang maganda po na ito, may reward tayo ganyan. May pag-shopping allowance. Kasi sa iba nga naman, nakaka-reorder, laki ng kita sa direct selling, pero walang reward na niya. Sa atin meron. Next,
Local and international, pag naka 900 boxes ka po, pwede ka sa local trip. No? It's either Palawan, Boracay, o Bohol. Pag international na po, 3,000, Japan, Korea, Hong Kong, or Singapore. Malaki mga requirement ha, barley lang. Kaya pag malakas ka magbenta, mag-reward ng barley, malaking possibilities makasama ka sa mga travel. Ito po, again, iba to ha, yung kanina kasi mga rewards lang yun, no? Ito, incentive sa kotse, sa kondo, ayan o, kung naka 300 sales match ka po, within 1 year po yan ha. Ayan, meron kang Toyota Vios or Honda City or kondo. Okay? Tapos, sa second year mo po, pag na-achieve mo na yan, ito na. Second level ka na pag na-achieve mo yung level 1. Okay? Yan naman yung mga SUV. Pag third year mo naman, mga sports car, ayan o. Again, iba pa po yung sa rank and rewards. Iba pa to, incentives. Alright, yung mga testimony natin about the business, ay kabinso na rin yan. Pero yung product testimony natin, dami lang natin product testimony. Okay, bakit daw sa first class? Number 1, yung company natin ay pre-positioning or pre-launching stage pa tayo. Napakaganda ng timing natin. Okay? Next, yung products natin, unique yung barley natin. Importante kasi yung uniqueness ng product, no? And yung capital natin, affordable. Affordable ba? Yes. Diba? Kahit estudyante, kahit tambay siguro, makagawa ng paraan makasali, no? And yung compensation natin, tayo guys, ang may pinakamagandang compensation. Yes. Sa totoo lang. Galing na ako sa iba-ibang kumpanya na pag-aralan na natin. So far, as of the moment, ang may pinakamagandang compensation, ang First Class International. Bakit nga ganon? Bakit kayang ibigay yung ganon kaganda? Kasi isa lang yung may-ari. Siguro, darating yung araw, kung meron din isang kumpanya, magtatayo isa lang din yung may-ari, kung nagayahin talaga exactly, pwede. Pero depende pa rin sa tao yun. Kung talagang gano'n siya ka-generous. It's so happy na si Press ay talagang very generous siya, no? Yung team support po natin, guys, kahit ikaw hindi ka marunong, walang problema. Marami tayo dito mga speakers, marami tayo mga leaders po dito na tutulong sa'yo. Isang malaking team lang tayo dito. Kaya kung ano man yung kakulangan mo, ano man yung excuses mo, pwede natin matulungan yan, ha? Okay? Next. Ito po, illustration lang po ito sa mga empleyado versus sa mga negosyante. May mga empleyado mo dito? May mga ano po, ayan po, sige na. So, ito po, para lang sa realization natin, kasi usually ito yung mga pangarap natin. Housing lot, car, travel, savings. Okay, basic dreams ang tawag dyan. Nagkakahalaga po yan 25 million. Bakit maraming tao, maraming pangarap? Di naman, nangarap din naman. Sana bakit hindi nila kukuha kasi hindi nila kung magkano. Hindi nila magkano. Kasi ngayon, ikaw ngayon, alam mo na kung magkano, no? 25 million pala yan. Okay, if you can earn 30,000, ano kaya yung posisyon mo sa trabaho? 30,000 salary mo. Manager, supervisor ka na, no? Tapos, assuming na yung sweldo mong 30,000 dahil mataas, may maganda kang pangarap, at gusto-gusto maabot ang pangarap mo, yung 30,000 mong sahod, hindi mo binabawasan. Tama? Nakikikain ka sa katrabaho mo. Nakikiligo ka sa bitbahay mo. Hindi ka sa shampoo, hindi ka sa sabon. Nakikitutpis ka sa katrabaho. Tama? Kasi yung sweldo ko, yung binabawasan eh. Kasi may pangarap ako, 25 million pangarap ko eh, kulit ko yun. So nakaipon ka naman 12 months, 360,000. Okay? Ngayon, in 10 years, 3.6 billion na ipon mo. Ano, 10 years ka lang kikikain lang sa lubid. 10 years ka lang, ano yun? Kasi iniipon, hindi mo binabawas sa sweldo mo, ano? Ayan, no? So, in 40 years, 14.4. Kulang pa o? Kulang pa, no? Yung pangarap kong 25 billion, 40 years ka nagtatrabaho, kulang pa. Ito yung tanong, real talk lang. Nangyayari ba ito? Yes. Nangyayari ba yan na parang maubos na yung oras mo magtrabaho, pero parang yung pangarap ko alayo pa din? Grabe, no? That's the reality. Kaya guys, pampag-isip po itong opportunity na to. Kasi kung seryoso ka talaga sa pangarap mo, ito yung reality ngayon eh. Na kahit anong kayon mo sa trabaho mo, kahit anong sip-sip mo sa bus mo, yun lang. Lahat na lang pwede kong sip-sip mo na. Hindi mo pa rin kaya makuha pa naman, pangarap mo ba? Tama? Yes. Kahit anong racket pa dyan. May racket pa yun. Guys, pero sa business, possible ba sa business? Meron Yes. pa, ayun o, 540,000 na income? Yes. Yes. Pag
Possible yan. Negosyo usapan. So let's say 450,000 times 12 months, 5.4 million. So in 5 years, meron ka 27 million. Meaning guys, sa 5 taon ba yung pangarap kong 25 million? Kaya? Yes! So 5 years, ito yung kapalit. Aabutin mo yung pangarap mo sobra pa. Versus ito, 40 years. Saan ka ngayon magseseryoso? Dito o dito? Tama? Business tayo guys, ha? Yes! Pero hindi yan instant na mabago ka yung mindset mo. Kasi ang marami sa ating mga Pilipino, ang mindset natin empleyado. Para mabago yung mindset mo bilang empleyado, para mag-negosyo ka, umattend ka lagi ng mga trainings, sumama ka lagi sa dito, sa FCI. Para mabago yung mindset na yan, ha? Yes. Tulungan ka namin. Bakit? Sabi ng former president ng Kenya, if you really love your children, get a business not a job because when you die, your children cannot inherit your job. Tama? Yes. But they can definitely inherit your business. Kasi sa trabaho, yung namatay ka, hindi ka pa nililibing, may kapalit ka na. Karaniwan, ganun po. Kasi may waiting list na yan eh. Pag may itong posisyon na ito na bakante, may kapalit ka rin dyan. Tama, no? Pero ilang taong ka nagpagod sa trabaho, 20 years ka na trabaho, 30 years ka na trabaho. Tapos, ang ganda lang, babay na. Yung posisyon mo, hindi mo na pamana sa anak mo yan. Guys, itong business natin, pwede mo pamana yan sa anak mo. Yung pinagtaguran mo, ano ba sabihin natin, 5 years ka, bumata ko sa negosyo na to. Sabi na, kahit 100,000 na lang kada buwan, pakasipin ka, 100,000 kada buwan, ay kinuha ka na ni Lord. Anong naiwan mo? Meron bang naiwan na 100,000 naman? Yes. Saan mo pupunta yun? Sa anak mo. Kaya yung pinagtaguran mo dito, mayroong makikinabang pag nawala ka. Ang tawag doon legacy. Tama? Eh sa trabaho wala eh. Marami, no? Masakit talaga. You know, in fact, sabi niya, if you die on the job, your boss will replace you. No? Bago pa yung burial mo, marami yan. Okay, so ito yung mga tanong niya sa utak mo. Eh kasi busy po ako, wala akong time. Yan ba yung tumatakbo sa usap mo ngayon, sa isip mo ngayon? Eh kasi po mentor sa pag naman ako, busy kasi ako eh. You have to ask yourself, real talk lang, saan ka busy? Dalawa lang pinagkakabisihan ng tao. Busy sa pagpapayaman, pagpapaasenso, or busy para makasurvive ka lang? Saan ka busy? Kung busy ka para mag-survive ka lang, at hindi mo nakukuha pangarap mo, you have to ask yourself. Ang mayaman may 24 hours. Ang mahirap may 24 hours. Tama? Pares kung naman may oras na 24 oras. Pero bakit yung isang mayaman, yung isang mahirap? Depende kasi yan sa tao kung magamit ang oras. Yes. Saan mo pinaprioritize yung oras mo? Sa survival mo o sa pagpapayaman? Tama? So ngayon, budget mo na yung oras mo ngayon. Mamanage mo na. Hindi mo alam yun, mahirap kasi yan. Yan ba yung tumatakbo sa isip mo ngayon? Eh kasi po, magaling po kasi kayo, siguro guys, wala naman po kasi dito na sa umpisa madali ka. May kilala kayo kagad, master kagad. Yung pinanganak, marunong magbasa, marunong magsulat. Baby pa ha? May nabalita na ba tayo gano'n? Baby pa siya, paglabas, months old pa lang, marunong magbasa, marunong magsulat. Marunong magsalita na. Wala naman siguro gano'n. Lahat ng alam mo ngayon, natutunan mo lang lahat yan. Yung puso mo nga natuto magmahal. Yun! Ganon. Tama? Kasi lahat pwedeng matutunan. Okay? Yes! Ayun, next. Itatanong ko muna, kaya ng problema natin eh. Ikaw yung nanood eh. Para sa sinihan, nanood ka ng sini, pag uwi mo ng bahay, ay, maganda nung pinanood ko na. Tama ba? Parang gano'n eh, no? Kasi minsan gano'n tayo. Ikaw na yung nakaupo dyan. Nakita mo, na-open yung mind mo. Nagising ka sa reality. Nabuhay pangarap mo. Tapos pag uwi mo ng bahay, tatanong mo, maganda ba yung nakita kong business? Bakit itatanong ko doon? Eh, ikaw yung nakakita. Gets nyo? Kasi minsan, you ask the wrong person. Ako, baka may scam ka dyan. Ayari na. Negative na kagad yun. Tama? Baka kung ano na yung mga pinupunta mo niyan. Tama? So, ikaw naman, ha? Baka may scam ako. So, wala na. So, hindi mo na umalayan yung pangarap mo, nawala na din. Eh, samantala ngayon, umuwi na yung pangarap mo, di ba? Okay? So, kung may tanong ka, bago ka makauwi ng bahay, dapat masagot mo na ganyan yan. Baka may tanong ka sa isip mo na kailangan mong masagot dito. You have to ask the right person. Okay? Pagkaaralan ko muna.
Marami kasi sa atin ganyan. Gusto muna mapag-aralan daw, perfect muna, ganyan. Kaya ano sabi ng Nike? Ano yung tagline ng Nike? Just do it. Just do it lang. Gawin mo. At doon mo na sa matututunan. At yung pag-aaralan mo na yan, parang kang sa eskwelahan. Pwede ka mo mag-aaral na hindi ka nag-enroll? Pwede? O kolorong ka, estudyante. Dapat mag-enroll ka muna. Yung pag-enroll mo yun. Bili ka ng package kahit sa pinamababa lang muna. Kung gusto mo talaga aralin. At mas matututunan mo kasi ito dahil nakapasok ka na. Mayroon kaya mag-aaral na outsider ka. Nakakahirap no? Paano kung mag-aaral kung wala pa magtuturo sa iyo? Outsider ka ba? Hindi ka makapasok sa school. Wala kasi ako masyadong makilala. Walang problema kasi lahat naman tayo. Kunti lang kakilala natin. Sino marami? Ang marami sa atin yung hindi natin kakilala. Tama? Okay? So ano pa? Basta sa kakilala, hanapin mo lang yung sila Marites. Sa mga kapitbahay mo, maghanap pa na maraming Marites dyan. Okay? Wala akong pera, pag-iipunan ko muna. Okay? That's the reason why nakita ko to. Dahil marami sa atin, ito yung problema. 2025 ngayon, balikan mo yung nakaraan. Last month, last year, last 5 years, ano problema mo? Kasi sa buong mundo po, sa problema ng pera, dalawa lang yung umiikot. Ang pangunahing problema sa pera, yung laging wala. Tama. Yes. Pero may mga tao pala, ang problema nila sa pera, ito yung sumusobra. Masarap ang problema yung sobrang pera. Halimbawa, ikaw nabubuhay ka, sabihin natin sa 30,000 per month, nakakasurvive. Tama? Eh, what if yung 30,000 mo, na nakakasya naman, nabubuhay ka naman, nakakasurvive naman 30,000 per month, eh, kinikita mo na sa isang araw. Sakit sa ulo, no? May stress ka. Pero positive. Masarap bang problemahin yung marami ng pera kaysa sa walang pera? Yes! Tama? Huwag mong isipin yung yung masama ha. Eh kasi po the money is the root of all evil. Diba? Kasi panood dyan kay Cardo, Dalisay ba? Si Tanggol, hanggang ngayon, sinusubaybayan mo. Ang pinapakita po sa mga pelikulang Pilipino at mga teleserye po na ang bida po dyan mahirap. Ang kontrabida, mayaman, masama ugali. Tama? Tuloy tayo mga Pilipino, okay lang maging mahirap, bida naman ako. Kasi pag inisip mong yumaman ka, sasama na ugali mo ba? Tama ba? Kasi yun na napapanood natin eh. At tawag doon influence. Na-influensyan po tayo ng media. Hindi pala palibasa mayaman ay masama na ugali. Maraming mayaman po at mabuti ang kalooban. Maraming natutulungan. So kung ikaw mabuti kalooban mo, mas lalo mo kailangan yumaman kasi maraming natutulungan eh. Tama? Kaya nasabi po ni Jackson Brown, dating sports president, missed opportunity. So sana hindi nyo ma-miss to. At nasa Bible po yan ha? For I know the plans I have for you, declares the plans to prosper. So, ang Diyos po, kung tayo po naniniwala sa Diyos, ang Diyos po natin ay gusto po tayong yumaman. Yes. Kasi baka inisip mo, galit si Lord sa naghahangad ng kayamanan. Hindi po ha. Nasa biblical po yan. Jeremiah 20:11. Plano ng Diyos talaga na yumaman ka. Pero hindi yan magpapadala ng maraming pera dito. Gusto mo pag nag-pray ka, huhulugan ka ni Lord ng mga pera, tapos puro piso. Gusto mo gano'n? Sako-sakong pera, puro piso, huhulugan ka. Tama? Ang binibigay sa atin, Lord, opportunity. Yes. Tama? Kasi nasa Diyos ang awa, kanino gawa? Sa atin naman, para partnership natin kay Lord ba? Yes. Sobra-sobra ba tayo? Lord, sa'yo naawa, sa'yo na Lord ang gawa, Lord. Tama ba? So, sabihin, may partnership tayo kay Lord, tayo ang gagawa. Okay? So, dito po, marami dito ang basa dito, first timer. Anong basa niyo dito? Opportunity is? Nowhere. Yung iba dyan, ang basa? Wala talaga, mahirap talaga ang buhay sa Pilipinas, walang pag-asa sa Pilipinas. Pati gobyerno natin, nagkaluluko na. Tama? Wala naman pagkatiwala sa Pilipinas. Tama? Yes. Opportunity is nowhere. Wala nang pag-asa ng yumaman sa Pilipinas. Yan ang tingin ng marami sa atin. Pero in a positive outlook po, ang tingin mo dapat dyan ay Nowhere. nandito ka ngayon. Nasa opportunity ka para mabubuhay mo. Diba? Now, here, nandito. Depende lang sa iyo kung i-grab mo. At the end of the day, ikaw pa rin yan mag-decide. Kaya na ang pagyaman at ang paghirap ng tao, nasa kanyang desisyon. Hindi mo ba yan pwedeng isisi sa iba?
Kasi hindi nagkulang ang Diyos para magbigay sa atin ng opportunity. Tayo lang minsan yung choosy. Lord, gusto ko talaga yumaman eh. Bakit networking pa, Lord? Wala bang iba? Ayaw ko yung nag-recruit, Lord eh. Tama? Yung choosy ka pa ba? Eh samantalang alam mo ba, ang network marketing business, ito yung negosyo, may book pa nga ito si Robert Kiyosaki, The Business for People Who Like Helping People. Ikaw ba yung tao gusto mo makatulong sa kapwa mo? Yes! Eh di ikaw yung bagay sa ganitong business. Kasi ito yung negosyo na pag hindi ka tumulong sa kapwa mo, hindi ka asenso dito. Di ba ang ganda ng business na yun? Yes! May mga business ka na nakasira ng buhay ng tao eh. Tama. May mga umasenso doon, tama? Ito yung negosyo na kailangan mong tumulong sa kapwa mo, makatulong ka sa mga tao para masenso ka. Di ba ang ganda? Alright? So, tapos na pala tayo. Maraming salamat guys. So, it's 7:45 o'clock. So, yung ibang gusto mag-stay sa inyo kasi continuous tayo, may training tayo ng 8 o'clock. Siguro break time muna tayo ng 15 minutes, ano? Pero pwede tayo mag-picture siguro muna. Yes. Paano picture natin pag gano'n? Selfie na lang. Ayan, sige. Smell kayo, smell. Smell your katabi. Yun, okay. 1, 2, 3. Makikita din yan. Makikita din yan, ibang pula na. Ikaw na lang kuya. Ayan. Okay. Alright, break time siguro tayo. 15 minutes and then training tayo ng 8 o'clock. May continuous training po tayo. So, may gusto mag-stay. Thank you guys. Thank you. Yung mga guest po natin, okay lang ba sa kabila po? At meron tayong siomai. Want to sawang siomai. CR break tayo, CR break. Nakalog pala ako. Video ko pala.